Nag-adjourn na ang ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules, July 29. At sa ikalawang bahagi nito ay humarap na ang ikalawang testigo ng prosekusyon para sa Article 1 at siya ay si Nenita Campuzano, ang dating Land Bank Department Manager ng DepEd Branch. At sa kanyang pagharap ay inilatag ng prosecution ang tatlong tseke na nakapangalan kay Edward P. Fajarda na siyang former DepEd Special Disbursing Officer. At ang mga checking ito ay mayroong mga petsang February 20, 2023, April 19, 2023, and July 11, 2023. At meron siyang total amount na 112.5 million pesos. Sinabi ni Campuzano na personal na in-encash ni Fajarda ang tatlong checking ito dito nga sa kanilang opisina sa DepEd branch. At ito namang mga checking ito ay verify ni POA at sinabing lehitimo ito. Pinaliwanag ni Campuzano kung paano ang naging proseso ng transaction sa pag-encash ng mga checking ito. At kabilang nga dito yung kung paano nila bine-verify, yung magre-receipt, pagpresenta ng ID, so i-release na nila kaagad at tutulungan nila dun sa backroom para mailagay doon sa sabi niya sa pagkakaalala niya ay 2 bag inilagay ang mga cash na ito. Sinabi niya na pagkatapos ng mailagay sa mga bag ang mga ito, lumalabas sila doon sa back door or doon sa fire exit ng land bank dahil malapit lang siya doon sa mismong DepEd office or yung compound ng DepEd. Tulad din ng sinabi noong unang testigo na si Violeta Constantino na land bank manager din sa Shaw Boulevard branch ay sinabi rin ni Campuzano na unusual at first time rin niya na maka-encounter ng ganitong kalaking halaga na ine-encash ng isang ahensya ng pamahalaan. Samantala sa pagtatanong naman ng mga senator judges ay nililinaw nila, gusto nilang malinawan ano nga ba ang pinagkaiba ng suspicious transaction, covered transaction at itong usual at unusual. Samantala bago magtapos ang impeachment trial ngayong araw ay sinabi ng impeachment court na mag-i-issue ito ng subpoena para sa ilang opisyal ng Commission on Audit at ilang opisyal din ng House of Representatives. Itutuloy ang impeachment trial sa susunod na linggo, Lunes, ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Meron namang suhestyon si Senator Mig Zubiri na gawing 10:30 pero sinabi naman ni Senator Ping Lacson na kailangan pang magkaroon ng caucus dahil mas prefer niya ang 10 a.m. So ilan lamang po yan sa mga mahalagang pangyayari sa ikasampung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At abangan kung ano pa yung mga ilalahad or ipepresentang ebidensya ng prosecution para dito sa Article 1. Yan muna sa ngayon dito sa Senado. Para sa VP Sara Impeachment Trial, the DZRH Special Coverage, ako si Mary Antalan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.